At narito na naman ng mainit na balita mula sa mundo ng social media natin sa inyo ni Madam Chika. Isang controversial na isong muling inilabas ng Senador Amy Marcos. Ayon sa kanya, nagkaroon umuno ng pandaraya sa loob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nagresulta ng pagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa kaban ng bayan. Ang kontrobersya ay sumiklab ng personal na ibinunyag ni Senator Amy Marcos ang mga detalye ng pandarayang kinasasangkutan ni Liza at BBM na ayon sa senador malaki ang pananagutan nila sa pagkakalugi ng bansa. Anya may mga ebidensya siyang hawak na nagpapatuloy ng mga anomalya at posibleng pandaraya sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon naman kay Senator Amy, ang mga perang nawawala ay umabot na sa bilyong-bilyon. Ayon pa sa kanya, malaki ang naging epekto ng insidenteng ito sa mga mamamayan lalo na sa mga sektor na nangangailangan ng gobyerno tulad ng edukasyon at kalusugan. Inihayag din ni Senador na mayroong ilang opisyal ng gobyerno na kasabwat umano sa nato ng pandaraya. Nagbigay si Amy ng ilang detalye tungkol sa mga transaksyon na hindi may paliwanag at sinabi niyang may mga dokumento siyang itinago at nagpapatunay ng ilang mga proyektong inistibo ng gobyerno ay nawalan ng halaga dahil sa katulian. Inakusahan din siya ni Mag na maggamit ng posisyon para makuha ang pondo mula sa mga hindi inayutupad na proyekto. Ayon naman kay Amy, hindi itong unang pagkakataon na mayroong mga ganitong insidente sa loob ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon sa kanya, ito ay isang seryosong issue na dapat pagtuunan ng pansin ng mga otoridad upang hindi na maulit pa ang mga ganitong pandaraya sa mga susunod na taon. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na pahayag mula sa Malacanang at kay Liza ukol sa mga ibinunyag ni Senator Amy. Samantala, patuloy na pinapahalagaan ng mga eksperto ang pangangailangan ng transparency at accountability sa mga proyekto ng gobyerno upang mapigilan ang mga ganitong uri ng anomalya. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para update ka sa aming bagong balita.